Hello mga ka-teach! So, ayan, tayo ay term 1, week 9 and 10. Ang una at ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. So, may kaunti lang akong binago sa aking presentation. So, ito ang magiging balik-aral natin. Ginawa kasi natin ay naka-pattern na siya sa bago nating aklat. Ano yung siglo ng pagbabago. So, ayan po, kaunti lang naman ang binago natin. So, para sa panimulang gawain, ito yung sa White Man's Burden. Then, tsaka natin bibigay ang kasanayang pampagkatuto, tas ang ating paksa. So, para sa ating motivation ay pagpapabasa ng teksto. Ito yung sa White Man's Burden. So, ayan po, ipapabasa natin sa mga mag-aaral at pagkatapos, syempre ay magbibigay sila ng kanilang idea about sa White Man's Burden, na bakit ito naging dahilan ng kolonyalismo, imperialismong kanluranin. Para naman sa ating ikalawang araw, para sa ating balik-aral, so sang-ayon ka ba sa nilalaman ng tula na isinulat ni Rudyard Kipling at bakit? Para naman sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, so nandyan ang mga salita na bibigyang kahulugan ng mga mag-aaral. At ito na po ang pagtalakay para sa talakayan. So pwedeng maging din ito, maging pangkatang gawain. So bahala na po ang teacher kung paano niya ipapaliwanag o kung ano ang ipapagawa niya sa mga mag-aaral. So ako, ang gagawin ko lang muna dito sa una, lalo na yung sa Silk Road or sabi nga natin yung mga sinaunang rutang pangkalakalan. So ito ay gagawin lang natin sa pamamagitan ng malayang talakayan. So ayan po ang ating presentation para dyan. At kung bakit nagkaroon ng panahon ng pagalugad at pagtuklas. So, syempre, papaliwanag natin na ito ay dahil sa pagsasara ng 3 rutang pangkalakalan na naganap nung masakop ito ng mga Ottoman Turk. So, ayan na, tapos magsisimula na tayo ng pagtalakay sa unang yugto ng imperialismo. Tatalakayin natin dito ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asia. So, ayan, mga krusada, Renaissance, paglalakbay ni Marco Polo, pagbagsak ng Constantinople, at syempre, ang merkantilismo. So, ibibigay natin ang mga kahulugan ng mga nabanggit na dahilan. Yung krusada, sino si Marco Polo, at ano ang naging ambag nito sa pagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asia. So, yan po ang presentation. Susundan naman ito ng Renaissance. Ano ang Renaissance? Ano ang kahalagahan ng Renaissance? At syempre, kasama din dyan ang pagbagsak ng Constantinople. So, dyan ipapaliwanag na kung bakit kinailangan ang pagalugad at pagtuklas. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang merkantilismo. Ayan na po. At pagkatapos ay ipapaliwanag ang pagalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. Ayan po. So, ipapaliwanag ang pagsisimula ng pagalugad at pagtuklas na pinangunahan ng bansang Portugal. At ito ang unang bansang nakarating sa Asia at ito ay sa India. So, unang yugto ng imperialismo. Ayan po. Naidagdag ko lang yan. Kasama kasi siya. So, sa dati kong presentation ay hindi ko yan nailagay. Kaya, isinama ko ngayong taon. Ayan. Magpapapanood din tayo ng video clip para mas lubos nilang maunawaan, mas detalyadong maunawaan ng mga bata ang tungkol sa unang yugto ng imperialismong kanluranin. Para sa ikalawang araw, ay, ayan, sasagutan nila muna yung sa unang imperialismo, tsaka na yung sa ikalawa. At para naman sa ikalawang yugto ng imperialismo,
Pasensya pala na double M siya. Isang M lang dapat yan. Hindi ko pala na double check. So, ayan, ito ay idinagdag ko din sa dati kong presentation ay wala yan. Ito, kasama din siya sa naidagdag. Kasi sa dati kong presentation ay dito na nagsimula. Mga salik na nagbigay daan naman sa ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin sa Asya. So, mapapansin natin na magkaiba siya. So, sa ikalawang yugto ay nandyan ang nasyonalismo, kapitalismo, revolusyong industrial, at syempre, hindi mawawala yung white man's burden. At yan ay magiging week 10 na natin. So, para sa ating motivation, gagamitin ang mga larawan, susuri larawan tayo. Ano masasabi ng mga mag-aaral tungkol sa larawan? At ipapaliwanag naman ng guro na ito ay patungkol sa Industrial Revolution. So, pwede rin gamitin ito, papakita ang mapa ng Asya. Ipapakita ang mga nasakop ng mga kanluraning bansa sa Asya. At ito naman ang magiging panimulang gawain. At ito na para sa talakayan, papaliwanag yung mga dahilan ng imperialismong kanluranin sa ikalawang yugto. Yan, nasyonalismo, revolusyong industrial at kapitalismo, syempre kasama ang white man's burden. So ito ay pinicturean ko lang galing sa dating module para masigit na makita ng mga mag-aaral yung sanhi at naging epekto ng mga nasabing dahilan. At ito ay pagpapatuloy ng para sa aralin sa week 10, kolonisasyon sa Timog Silangang Asya. Ito ay dagdag din na slide kasi dati ay wala yan. Yung pacification campaign. And then, magkakaroon ng pangkatang gawain para sa pagpapaliwanag sa kolonisasyon sa Timog Silangang Asya. At para naman sa pagbibigay ng o paghahambing ng una at ikalawang yugto ng imperialismo, so gagamit tayo dito ng Venn diagram. So, yan na po ang maaari o mga possible answers sa pagkakatulad ng una at ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. At ipapagawa din natin ang performance task. So, gagawa sila ng infographic gamit ang Canva. At ito magiging tema, imperialismo noon at pandaigdigang impluensya ngayon. So, syempre, ipapaliwanag muna ng teacher o ipapaliwanag ko muna ano ba ang infographics. Kasi minsan may mga bata talagang nagtatanong kung paano gawin. So, hindi pwede na lagi lang nating iisipin na alam na yan ng mga bata. Kasi sa medyo matagal-tagal ko na rin pagtuturo ay meron talagang mga bata na kailangan pang ipaliwanag sa kanila ng mabuti kung ano yung gawain. So, ayan, nag-ready na ako. May mga example din akong ipe-present sa kanila. Siyempre, kung may ipapagawa tayong gawain, kailangan ay may rubric o pamantayan. So, yan ang magiging rubric ko para sa aking mga estudyante. At siyempre, kasunod ay tatalakayin naman natin ang Thailand sa gitna ng imperialismong English at French. Ayan ang magiging presentation. So, yan po ang magiging panimula. Anong bansa sa Timog Silangang Asya na natiling malaya sa panahon ng imperialismong kanluranin? At itatanong din ito sa mga bata, kapag lahat ng iyong kapitbahay ay nasako, paano ka mananatiling malaya? So, dyan na magsisimula ang pagtalakay sa paksa. Ayan. Iisa-isahin ang mga dahilan kung bakit napanatili ng Thailand ang kalayaan. Ayan yung mga dahilan natin. Pagkatapos, magkakaroon ng gawain para sa ikalawang araw. Paano ginamit ng Thailand ang diplomasya upang mapanatili ang kasarinlan nito. At para naman sa ikatlong araw ay babasahin yung historical excerpts tungkol kina Haring Bodayodfa, Haring Mongkut at Haring Chulalongkorn. Sila kasi yung mga hari na
nagpatatag ng Thailand sa panahon ng imperialismo at kolonyalismo ng mga English at French, o mga British and French. At syempre, kasunod ay ipapakita ang pamantayan. Gagawa kasi sila ng leadership poster. So, ayan po ang ating pamantayan, ng ating rubric. At pagkatapos, para mas palalimin o mas ipaliwanag na mabuti kapag hindi gano'n na ipaliwanag ng mga bata, so ito po ang ating presentation. Si Haring Budayodfa, Haring Mongkut, at syempre, si Haring Chulalongkorn. Ayan lang po, maikli lang itong lesson na to, kaya mas mabilis lang siyang talakayin. Yan, so bahala na po tayong pumili kung ano pa ang pwede nating maidadagdag. So ito lang yung aking na gawa. Ayan. So uulitin lang yung mga dahilan bago tapusin. At ayan, para sa ika-4 na araw, so gagawa sila ng Canva poster, Thailand, huwarang bansa sa mapayapang diplomasya. O kaya ay pwede rin itong ipagawa sa kanila yung concept map. So, pili na lang tayo. So, ayan na. Pwede nating i-present ulit. At sa panghuling pagtataya natin, so ito pwede. So, bahala kung pasasagutan. So, bahala na po kayo kung pasasagutan lang sa 1/4 o kaya naman ay gawin gamit ang interactive activity. So, tayo na po ang bahalang pumili. At syempre, bilang pagtatapos ng ating term 1, so meron tayong performance task, at ang performance task na ito ay batay sa pamantayan sa pagganap. So, ang napili ko po ay papagawin ang mga bata ng scrapbook o mini book. Sa bahala ang mga bata kung ilang pages ang magagamit nila para sa mga anyong lupa, mga anyong tubig. At syempre, epekto sa kasaysayan, kasunod ang epekto sa kultura, at panghuli ay reflection. Meron din ditong halimbawang pamagat. So, nakalagay dito sa akin ay mula sa kabundukan hanggang karagatan, ang papel ng katangiang pisikal sa paghubog ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. So, yan lang po.